Sa Russia, nagsimula na ang totoong isterya. Nanawagan si Sergey Lavrov, ang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Russia, sa mga Ruso na sila mismo ang ihiwalay ang kanilang sarili sa sibilisadong mundo at bumuo ng sarili nilang sibilisasyong Ruso. Dagdag pa niya, si Vladimir Putin ay ipinadala ng itaas sa mga Ruso at pinamumunuan ng Diyos ang Russia sa pamamagitan ni Putin. Samantala, sinabi ng inuman niyang kasama na si Dmitry Medvedev na kung matalo ang Russia sa SVO, ay mawawala na mismo ang Russia, kaya't lahat ng mga Ruso ay kailangang mamatay alang-alang kay Putin at sa Russia. Nangyayari ito habang patuloy ang mga pag-atake sa Federasyon ng Russia. Noong Hulyo 29 ng gabi, nagsagawa ang puwersa ng Ukraine ng isa sa mga pag-ataking may pinakamalawak na saklaw nitong mga nakaraang linggo sa mga oil refinery sa Perm at Ryazan, sa logistics center ng Wildberries, sa base ng mga bangka ng Black Sea Fleet sa Crimea at sa iba pang mga pasilidad militar. At sa parehong araw na yon, sinabi ni Lavrov ang pahayag na, at quote, laban sa Russia ay nakaisa ang buong sibilisadong mundo. At nanawagan siya na gawing, at quote, isang sariling sibilisasyon na may limitadong impluensya ng dayuhan. O, magpaalam na kayo sa internet, mawawala rin yan sa inyo tulad ng sa North Korea. Nanawagan si Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Russia, sa mga Ruso na panatilihin ang Russia kahit buhay ang kapalit. Tatalakayin natin ang kronolohiya ng pag-atake ng Ukraine sa Russia at ang nilalaman ng pahayag ng mga opisyal ng Russia pa isa-isa. Pasensya na, pero parang kabaliwan na ito. Sisimulan natin ang episode sa military report tungkol sa pag-atake sa Russia kagabi, tapos susundan ng mga nakakabaliw na pahayag ni Sergey Lavrov at Dmitry Medvedev. Kaya, maagang umaga ng Hulyo 29, malakihang inatake ng mga Ukrainian drone ang Ryazan ng Russia. Ipinahayag ng gobernador ng Ryazan Oblast na si Pavel Malkov na di umano'y nagkaroon ng sunog sa mga industrial na lugar dahil sa pagbagsak ng mga piraso ng drone. Ayon sa pagsusuri ng mga kuha ng mga saksi, isa sa mga target ng pag-atake ay ang sorting complex ng Wildberries sa Industrial Park ng Ryazansky sa lugar ng Baryo Tyushevo. Kinumpirma ng Wildberries ang paglikas sa kanilang logistics complex sa Ryazan. Ipinaliwanag ng desisyon ay ginawa alinsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan. Sa totoo lang, ngayong araw ay opisyal nang nasunog ng buo ang 15 na unit ng lahat ng kagamitan. Gaya ng sinabi ni Putin, magtrabaho kayo mga kapatid. Ang pangalawang target sa Ryazan ay ang Ryazan Oil Refinery na bahagi ng estruktura ng Rosneft. Ang kumpanyang ito, sa totoo lang, ay kabilang sa unang 5 pinakamalalaking oil refinery sa Russia at nagbibigay ng halos 5% ng kabuuang dami ng oil refining sa bansang ito. Ang planta ay tinamaan na rin dati. Matapos ang pag-atake noong Mayo 15, pansamantalang huminto ang operasyon. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong umaga ng Hulyo 20 ang pagkasira ng oil refinery at logistics center sa Ryazan. Ang distansya papunta sa target sa Ryazan ay humigit kumulang 360 kilometer mula sa hangganan ng Ukraine. Ang ikalawang malaking target ngayong gabi ay ang Permkrai ng Russian Federation. Doon tinama ng mga drone ang oil refinery ng Lukoil Permnefterg Syntes. Nasira ang pasilidad para sa pagproseso ng langis na AVT-5. Kinumpirma ng gobernador ng Permkrai na si Dmitry Makhonin na ayon sa kanya ilang drone ang napabagsak habang papalapit. Sinabi niya na walang nasaktan. Ibig sabihin, inuulit ko, mahusay ang trabaho ng Persa ng Depensa ng Ukraine nang walang dagdag na mga biktima, hindi tulad ng mga Ruso. Ang Lukoil Permnefterg Syntes ay kabilang sa top 10 pinakamalalaking refinery ng langis sa Russia at pangalawa sa pinakamalakas na planta ng Lukoil pagkatapos ng Nizhegorodsky. Sa isang taon, ang plantang ito ay nagpoproseso ng 13 milyong tonelada ng langis. Noong Mayo 7, nagkaroon ng naunang pag-atake kaya tumigil ang kumpanya sa paggawa ng produktong petrolyo. At ngayon, napagdesisyonan nilang tuluyang tapusin ang planta para hindi na ito muling mapatakbo kailanman. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, bukod sa pagpoproseso ng langis at lohistika, tinamaan din ng mga puwersang Ukrainian ang ilang target militar noong gabing yon. Ang lugar ng basehan ng mga mabilisang bangka ng Black Sea Fleet ng Russia malapit sa Mezvodnoye sa sinakop na Crimea.
isang radar station sa Bryansk Oblast, pati na rin ang mga pasilidad ng imbakan at paghahanda ng mga attack drone sa sinakop na Donetsk. Ang Ministeryo ng Depensa ng Federasyong Ruso ay naghayag ng pagharang sa 275 Ukrainian na drone sa teritoryo ng mahigit 10 rehiyon ng Russia at sa sinakop na Crimea. Mahalagang banggitin na mula simula ng taon, tinamaan ng sandatahang lakas ng Ukraine halos lahat ng malalaking Russian oil refinery. Dahil dito, ang produksyon ng gasolina para sa sasakyan noong simula ng Hulyo ay bumaba sa 65% ng karaniwang antas ng konsumo ng mga Ruso tuwing tag-init. Ang kampanya ng mga pag-atake sa mga logistics center ng Vilbris ay nagsimula noong Hulyo 18 at naapektuhan na ang mga bodega sa paligid ng Moscow, Tambov Region, Krasnodar at Stavropol Krai. Pati sa Crimea, nasunog din ang bodega ng Vilbris. Sa gitna ng mga pag-atake sa mga oil refinery at sa gitna ng mga bagong parusa ng Unyong Europeo, karapat-dapat bigyan pansin ng impormasyon kung paano inaangkop ng Russia ang kanilang export logistics. Biglang pinalaki ng Russia ang pagdadala ng langis sa pamamagitan ng karagatang Arktiko. Matapos masamsam ng mga bansang Europeo ang mga tanker, ngayon, pwede nang kumpiskahin at direktang ibenta ang kargamento mula sa mga ilegal na tanker ng Russia sa tagong armada. Ngayon, lahat ng bansa sa EU ay may ganitong karapatan. Kapag nakita nila ang tanker ng Shadow Fleet, mas kapaki-pakinabang na lang para sa kanila na hulihin ito. Nahuli nila, ibinenta ang langis na sakaj, kumita ng pera, itinapon na lang ang barko. Basta itinapon at tapos na. Kung gusto ng mga Ruso, kunin nila. Kung ayaw, kinumpiska o pinutol para gawing scrap na metal at kumita. Ibig sabihin na yon sinusubukan ng mga Ruso na iwasan ang Europa. Kahit si Vladimir Putin kamakailan ay matapang na hinikayat ang kanyang halos wasak na hukbong dagat na ipagtanggol ang mga tanker laban sa mga Europeo na tinawag niyang mga pirata. Sabi niya, tingnan ninyo. Ito lahat kung ano ang ginagawa ng Europa sa mga tanker, ito ay pamimirata. Pwedeng hulihin ng hukbong dagat ng Rusya ang mga Europeo ron. Matapang silang magsalita, pero tulad ng nakita natin, nagpasya pa rin ang mga Ruso na umiwas at dumaan sa hilagang karagatang Arktiko. Pero may kabilang panig din. Ang pagsabat ng mga bansang Europeo sa mga tanker ay hindi pa nagpapababa sa kabuwang pag-export ng langis ng Rusya sa dagat. Madali lang binabawi ng Moscow ang lugi sa pag-adjust ng mga ruta. Ngayon, dumako naman tayo sa paborito kong bahagi ng episode na ito, ang mga hysterical na pahayag ng mga opisyal ng Rusya. At alam nyo, hindi ko alam kung dapat ba akong tumawa o umiyak dito dahil ang itsura at tunog nito ay medyo nakakatakot talaga. Ang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Rusya na si Sergey Lavrov ay naglabas na yon ng kalokohan na lalo lang napapakita. Ang Rusya ay nagtatago na sa likod ng bakal na kurtina. Hindi mo na rin masisilip mula sa likod nito. Narito ang sipi mula kay Lavrov. Pakinggan mabuti. Hindi biro ang sitwasyon. Hindi ito itinatago ng presidente. Ang buong tinatawag na sibilisadong mundo ay nagkaisa laban sa atin. Na sila mismo ang tumatawag sa kanilang sarili ng ganoon. Muling lumitaw sa kanluran ang islogang magdulot ng estratehikong pagkatalo sa Rusya. Pati na rin ang islogang dekolonisasyon ng Rusya kung saan hayagang ipinapaiwatig na naman ang pagkakabahabahagi ng bansa. Sabi pa niya, nakita niyo ba nangyari sa Unyong Soviet? Bumagsak ito. Ngayon, sinusubukan nilang watak-watakin mismo ang Rusya. Iginiit ni Lavrov na suportado ng mga bansang Europeo ang mga Rusya na lumilipat sa ibang bansa na nangangalap ng pera para sa pagkakawatak-watak ng Russian Federation. Dito syempre, dapat mag-ingat ang mga Russian sa Europa dahil malinaw na sisimula ng makinarya ni Putin ang pag-uusig sa mga lumipat, itong mga Russian na ito. At mula sa pahayag na ito, gumagawa si Lavrov ng praktikal na konklusyon tungkol sa pangangailangang ihiwalay ng Rusya ang sarili nito sa buong mundo. Sinabi ni Lavrov na ang pambansang interes ng Rusya ay ang maging ayon sa kanyang sinabi, isang nagsasariling sibilisasyon at ang maasahang pagprotekta sa mga hangganan upang pigilan ang impluensya ng ibang bansa sa Rusya. Isang nagsasariling sibilisasyon. Sabi niya, isasalin ko. Ganito raw ang lohika niya. Magtayo ng harang at kurtinang bakal laban sa mundo. Magtatayo tayo ng simboryo, tatakpan ng sarili at titira dito bilang sariling sibilisasyon para, wag naman sana, na ang kanluran ay hindi makaka-impluwensya sa atin. Ito, simple lang, parang Unyong Soviet lang. Paano kung may makakita ng Amerikanong maong? Ano ba kayo? Anong lakas ng loob nyo? Hindi ito nararapat.
May sarili tayong sibilisasyon, nakatsinelas, nakakokoshnik at may hawak na bote ng vodka. Kasabay nito, sinabi rin ni Lavrov na iginigiit ng kanluran ang pagpapanatili ayon sa kanya ng rehimeng Nazi sa Kiev. At kung hihinto tayo sa kasalukuyang linya ng labanan, Mananatili ang rehimeng ito, hindi kikilalanin ng kanluran ang mga teritoryo ng Ukraine na sinakop ng mga Ruso. Paano yon? sinakop na natin pero ayaw pa rin nilang kilalanin. Sabi ni Lavrov, ang kanluran, lalo na ang Europa, ay darating din ang panahon na magigising sila at magiging handang makipag-ugnayan ng patas. Pero ayon sa kanya, sa panahong yon, Dapat nang mamuhay ang mga Ruso sa likod ng napakataas na pader at bumuo ng sarili nilang sibilisasyon. at sa parehong panayam na yon, hinikayat ni Lavrov ang Russia at ito ay isang sipi na mas mabilis na magalit sa sarili na sinasabi na ang galit ay nakakatulong upang mapabilis ang lahat ng bagay kabilang na sa larangan ng digmaan. Sabi niya, kapag binugbog kayo, dapat kayong magalit. At sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ni Sergey Lavrov na ang Russia ay, pansin, Tinutulungan mula sa itaas. inugnay ito sa pagkakatalaga kay Vladimir Putin bilang presidente. Sabi niya, ito'y interbensyon ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nakaimpluwensya para si Vladimir Putin ay maging presidente ng Russia. Kung akala mong nagpapalabis ako o nagbibiro, Hanapin at basahin ang panayam na yon. Puntahan ang aking Telegram channel, ilalagay ko roon ang lahat ng sipi. at ito talaga ay matindi. Muling inulit ni Lavrov Na si Vladimir Putin ay pinadala sa mga Ruso ng langit at na ang Russia sa pamamagitan ni Vladimir Putin, ayon sa sipi, ay pinamumunuan mismo ng Diyos na siya nag-apruba ng espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Pasensya na, pero grabe na talaga ito mga kasama. Nakakatakot talagang mabuhay at malaman na may ganitong bansa, na may ganitong mga tao. Pagkatapos, naglabas si Lavrov ng nakakagulat na pahayag. Sa katunayan, ito ang dahilan kaya nasusunog na yon ang mga oil refinery at bodega ng wild berries sa buong Russia. Ang may kasalanan ay ang kanluran, sabi ni Vladimir Putin. Hindi niya pinlano ang digmaan. Sabi niya, mga Ruso, huwag isipin na tayo ang may sala. Hindi ito gusto ni Putin, hindi niya ito balak. Sabi niya, maayos niyang pinlano ang digmaan para hindi maramdaman ng mga Ruso. At yung nararamdaman ninyo ngayon, kasalanan niyan ng kanluran. CP mula kay Lavrov. CP mula kay Lavrov. Sinimulan namin ang espesyal na operasyong militar sa mga kondisyon kung saan ang lipunan ay kalmado, komportable at sa pangkalahatan ay kontento sa kanilang antas ng pamumuhay. At hindi rin ito nagustuhan ng kanluran, isang katotohanan. Ito ang kanluran. Ayaw nila ng ating lipunan ay maging kalmado. Gusto nilang pukawin ito laban sa pamahalaan. Naghahanda sila ng provokasyon dahil hindi sila marunong makipagkumpetensya ng patas. Sa lahat ng bagay, natatakot sila sa patas na kompetisyon. Kasabay ng kabaliwan ni Lavrov, inanunsyo ngayon ng pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Russian Federation at pangunahing lasenggo ng Russia na si Dmitry Medvedev na CP, ang tanging paraan para maligtas ang Russia ay manalo sa espesyal na operasyong militar. At dito, malinaw na nakikita ang paghahanda ng lipunang Ruso para sa total na mobilisasyon. Idinagdag pa ni Medvedev na kung ititigil ng Russia ang mga labanan, Nan hindi nakakamit ang tagumpay, magkakawatak-watak ang bansa at hindi naiiral ang mismong Russia. Sa totoo lang, sina Lavrov at Medvedev ay palaging inuulit ang parehong sinabi. konklusyon, Sa gabi ng Hulyo 29, tinarget ng mga puwersang Ukrainyano ang dalawang malalaking oil refinery sa Ryazan at Perm, pati logistics ng wild berries at ilang pasilidad militar. Sa Kiev, direkta nang sinasabi na bagong estratehiya ng pressure ito at mas lalawak pa ang mga ganitong pag-atake. Sa parehong araw, sina Lavrov at Medvedev ay nagbigay ng pampublikong pahayag tungkol sa pangangailangan ng pagbubukod ng Russia mula sa kanluran at na ang digmaan ay dapat magwakas lamang sa tagumpay kung hindi ay mawawala ang mismong Russia. At itong sabay-sabay na pagtagpo ng mga kabiguan sa militar, sa ekonomikong larangan at ang paglala ng pagbubukod. Mababa at masasabi ko pa nga, eschatological na retorika ng mga matataas na opisyal ng Russia ay nagpapakita na lumalala ang pag-aalala at takot sa loob ng pamunuan ng Russia. Kaya sinusubukan nilang kumbinsihin ang mga Ruso na dapat nilang ialay ang kanilang mga buhay para sa kaligtasan ng Russia.
Itong eschatological na retorika na ito mismo ang nagsasabi na kayo, mga Ruso, ialay ninyo ang buhay nyo para sa dakilang Russia. Bakit? Kasi kayo ang lumabas, hindi ninyo ito naintindihan. Si Vladimir Putin ay isinugo sa inyo mula sa itaas. Ito ay banal na pakikialam. Ang Diyos mismo ang nagtalaga ng ganitong presidente sa atin. Pasensya na, uulitin ko lang, grabe talaga ito mga kasama. At wala na akong masabi, paano ko ba ito ilalarawan? Anong klaseng kadiliman ba talaga ang nangyayari? Dito na lang ako titigil at kayo na ang magbahagi ng inyong mga opinyon at mga konklusyon tungkol dito. Pakisulat na lang sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili